Praise God. Praise God. Praise God. Palakpakan po natin si Jesus. Kumusta po kayo? Pabuti ng pabuti, paayos ng paayos, payaman ng payaman, pabanal ng pabanal. Sino po yung? Yung. Praise God. Okay. Sino po yung mga nasa worship night kagabi? Ayan, praise God. Grabe, pwede bang palakpakan uli natin si Lord sa kanyang ginawa kagabi? Ayan. Okay. I suggest inyong liwanagan na yung ilaw dahil medyo gloomy, nakakaantok. Yung faded na, tapos, gloomy, tapos malamig, mamaya mito ka kay Nadia. Okay. John chapter 10, verse 10a, ibig sabihin nun, first part. Pag mayroon po kasi kayo nakita na doon sa tabi ng verse ay may A, yun ay first part. It could be 2 or 3 parts. And this is the first part of the verse. It says, ang magnanakaw o ang kaaway, ang demonyo, ay dumarating lamang upang magnakaw, pumatay, at pumuksa. Wala pong ibang alam gawin ang kaaway, kundi ang mga nabanggit. Ano-ano nga uli yun? Magnakaw, pumatay, at pumuksa o manira. Okay? Kaya madali mong malalaman kung sa Diyos ang ginagawa mo kapag hindi pasok sa tatlong iyan. Tanungin ko kayo, ang tsismis po ba ay sa Diyos? Hindi, dahil ang tsismis po ay nakakasira, pumapatay ng relasyon, pumupuksa ng maayos na reputasyon. Kaya madali mong malalaman Okay? Yung iba kasi sinasabi, hindi namin alam kung ano talaga ang kalooban ng Diyos. Simplihan natin, wag nating gawing komplikado. Pag hindi pasok sa tatlong yan, yun ay approved kay Lord. Okay? Pastor, paano po pagpasok sa tatlong yan? Approved kay Satan. Wala namang satanista dito, ano? Okay. Dati. Matindi. Okay. So, yan daw po ang layunin ng kaaway. At ang kaaway po ay faithful in doing that. Ayoko naman purihin ang kaaway, pero pamisa-misan hindi mo rin maalis sa isip mo, na magaling pa ang kaaway ay faithful. They keep on doing what they suppose they're doing. How about us, Christians? Dapat kung faithful ang kaaway in doing their calling, dapat mas faithful tayo in doing ours. Tama ga? Okay. So yun po ang role ng kaaway. Wala na siyang ibang gagawin kundi iyan. Ang ano nga uli yun? Magnakaw. Sabi mo nga, magnakaw. Pumatay. At sumira o pumuksa. Yan. Pero, di ba alam niyo naman na maganda yung pero. Bakit nga maganda yung pero? Malapit sa pera. Pero, meron po yung second part. At ano ang second part? John chapter 10 verse 10b. Sabi ni Jesus, ako'y pumarito upang sila, sino yung sila? Tayong mga may relationship kay Lord. Ako'y pumarito upang sila ay magkaroon ng buhay at magkaroon nito ng may kasaganaan. Wow! So, if the enemy came to kill, steal, and destroy, Jesus came to give us life and have it abundantly. Wow! Sino ang gustong magkaroon ng buhay at buhay na masagana? Amen. Kay Jesus lang matatagpuan yon. Dahil si Jesus lamang ang may dulot noon. Okay? Kaya malalaman mo naman na approved kay Jesus kapag yung gawang iyon, yung salitang iyon, o kung anumang aktibidades yon, ay nagbibigay buhay. Diba? Kaya when you lift up somebody, when you encourage somebody, it gives life to that encouraged person. And that's from God. Diba?
Kung kabaligtaran, yung chismis, nakaka-put down, nakakapanghina ng loob, nakakasira ng pagkatao, yun namang encouragement ay nakakapagbigay ng buhay. So anything or everything that will lead somebody or you to life, yan ay galing kay Lord. Okay? At ano pa? Aside sa life, ano ang dulot o dala ng anak ng Diyos? Walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Kasaganaan. Sabihin mo nga, kasaganaan. Alam nyo, nalulungkot ako. Kasi may mga nakikita ako na they're claiming that they are Christians, but they are very, 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 very against sa mga topics or teachings na may kinalaman sa kalooban ng Diyos na sumagana ang mga anak niya. Nalulungkot ako. Ewan ko kung kayo nakakakita, pero ako nakakakita ako ng mga gayon. May mga post pa na ang sabi ay, marami ang nagtuturo na ang Diyos daw ay naparito upang magdala ng kasaganaan. Samantalang ang totoo, ang Diyos ay naparito upang sabihan ang mga sumusunod sa Kanya na dalahin ang kanilang krus. Diba? Parang, ang isip ko naman, paano dadalahin ang krus kung walang pamasahe? Are you there? Paano mo madadala ang krus kung ikaw ay hindi nakain ng ayos? Bigat na bigat nga ng krus. Hindi ka nakain ng ayos. Ano naman kinalaman ng hindi nakain ng ayos? Kasi nga, budgeted life. Tipid na tipid. O baka nga bitin pa. Are you there? Kaya nga, ano ang sabi ni Jesus? And you will be my witnesses in Judea, in Samaria, and to the ends of the earth. Kayo'y magiging mga witnesses ko. Kayo'y mga magiging saksi. Saan? Sa Judea, sa Samaria, and to the ends of the earth. Ang punto, makakarating ka doon ng libre. Hindi may pamasahe. Are you there? Logic lang naman yun eh. At galit na galit sila. Hindi ko maintindihan kung bakit, but I believe na yun, sila'y deceive. Sila'y deceive. Ayaw nila na itinuturo sa tao na ang kalooban ni Lord is to give us life and have it abundantly. Kasi ang dating sa kanila, pera-pera. Ano? Ewan ko baga. But we are so blessed kasi we belong into a family na kung saan hindi issue ang pera. We are blessed because we belong into a family na alam natin na ang kalooban ng Diyos sa atin ay ang bigyan tayo ng buhay at buhay na masagana. Amen? Ang nagagalak doon, palakpakan mo ng the best si Lord. Yan ang kalooban ng Diyos. Okay? Pero bakit ko po ito sinasabi sa inyo? Kagaya nga po ng nabanggit ko nung una, the enemy came to kill, steal, and destroy. At sabi ko nga sa inyo, hanggang magpasa ngayon, faithful ang kaaway in doing his task. Ano ho ngayon, Pastor? Ba't natin yan pinag-uusapan? At dahil patuloy pong ginagawa ito ng kaaway, and we live in a fallen world, we live wherein alam natin na hindi lamang naman tayo at ang Diyos ang kumikilos dito because we are living in a world na narito ang kaaway. Okay? At may mga pagkakataon talaga sa buhay natin na tayo ay nakakaranas manakawan, may mamatay, at may masira. Are you there? Ano ba yung mga nananakaw? Nananakaw yung mga bagay-bagay. Naalala ko, may life group ako, nagkukwento sa akin, may bago daw siyang motor, ipinarada lang sa labas, nawala na. Nanakaw. Diba? Ano pa? Hindi naman laging literal na kamatayan, pero yun ay hindi natin maaalis. Meron talagang mga nawawala sa ating mga mahal sa buhay. At meron ding mga namamatay na namamatay na pangarap, namamatay na relasyon, namamatay na namamatay na opportunities. May mga ganyan. May mga nasisira. At most of the time, itong mga ito nangyayari sa finances. May nanakaw, may na-scam, may naloko, may nagoyo, may nabudol, may nauto. Diba? Sakit sa tenga, pero minsan talaga nangyayari yan. Ano ang gagawin ng Diyos diyan? Pastor, ako po'y biktima. Ako po ay nanakawan, ako po ay na-scam, ako po ay nakuhanan. Ako po ay nalinlang.
May namatay sa amin, may nawala, may nasira. Ako po'y biktima ng kaaway. Ano po ang gagawin ng Diyos diyan? Good news, may pangako po ang Diyos. In Joel chapter 2 verse 25, ating basahin, sabi po ng Diyos doon, aking isasauli sa inyo ang mga taon na kinain ng kuyog na balang, ng gumagapang na balang, at ng maninirang balang, at ng nagngangat-ngat na balang, na siyang aking malaking hukbo na aking sinugo laban sa inyo. Pero ang gusto kong bigyan ng point doon ay, the Lord will restore. Anong sabi ng Diyos diyan? Aking isasauli sa inyo. Sabihin mo nga, isasauli ni Lord. Sa kabila naman, sabihin mo, ibabalik ni Lord. Wow. Sino rito ang gusto mong maranasan na lahat ng ninakaw, pinatay at sinira ng kaaway ay ibabalik ng Diyos? Amen. Praise God. Kaya ngayon pong umaga, hayaan niyo po, sa biyaya ng Diyos, pag-usapan natin itong pinamagatan ko pong God of Restoration. Let's pray. Father, in the name of our Lord Jesus, the God of Restoration, lumalapit po kami sa inyo, nagpapasalamat sa napakagandang araw na ipinagkaloob niyo po sa aming lahat. Lord, salamat po, for you will restore what the locusts have eaten. Ibabalik niyo po ang lahat ng sinira ng kaaway sa aming mga buhay. Lahat ng ninakaw ng kaaway ay ibabalik niyo po sa amin. Salamat po, Ama, dahil yun ang kalooban mo at yun magaganap sa buhay ng mga anak mo ngayon. Before anything else, we want to ask forgiveness sa aming mga nagawang kasalanan. Forgive us, O Lord. Cleanse us with your blood, O Lord Jesus. And thank you, Lord, for the grace of forgiveness. We receive it in Jesus' name. O Lord, we pray na ang patuloy niyo pong pagtuturo pagsama ang aming maranasan. Bless the lips of your servant as I preach your word. Bless the ears and the hearts ng mga makikinig. And we pray, O God, let there be restoration. Let there be restoration. For what the locusts have eaten, you will and you can restore. Salamat po, salamat po. Maunawaan namin ang iyong salita. Maging crystal clear po sa aming pangunawa ang lahat ng aming mapapag-usapan. At walang kaming ibang hinihiling ngayong umaga kundi ang pagsama mo na siyang magpapaiba sa amin sa anumang mga gatherings pa sa labas. Lord, kayo po ang magturo. Kayo po ang magturo. Reveal yourself through your word. Reveal yourself that you are not only the God who saves, but you are also the God who restores. Salamat po. Unto your loving hands, we are dedicating this service and we are declaring your victory alone and the defeat of the enemy in Jesus' name. Thank you so much, Father. To you alone, all the glory. Ito po ang aming prayer in Jesus' name. And everybody shout and say, Amen. The best pong palakpak para kay Jesus. Everybody say, God of Restoration. May kaaway na nagnanakaw, pumapatay at sumisira, pero merong Diyos na nagpapanumbalik. Merong Diyos na nagbabalik. Yan ang lamang mo. Yan ang lamang mo, Kristiyano. Yung iba kasi nanakawan at walang nagbabalik. Yung iba kasi siniraan, may pinatay na kung ano man sa kanila, pero walang nagbabalik, walang nagre-restore. Good news, tayo pong mga anak ng Diyos, ang Diyos natin di lang Diyos na nagliligtas, kundi Diyos din na nagpapanumbalik. Wow. Pwede mapalakpakan uli natin si Lord doon. Okay. As you can see, kung babalikan po natin yung promise, in Joel chapter 2 verse 25, ang sabi po roon, atin nga uling ipakita, sabi riyan, aking isasauli sa inyo ang mga taon na kinain ng kuyog na balang. Ano ba yung kuyog na balang? Eh di, iba't iba pa palang klase ito. May nangunguyog pala talaga. Ano ba yung balang o locust? Di ba sa English locust yan? Yan ay plural ho ng luko. Kita ninyo, naninira, di luko. Ano pag naman tawag nyo doon? But anyway, yun na may biro lamang. Locust po o balang, yan po ay kamag-anakan ng grasshopper.
At hindi ho natin yan tuong nararanasan dito sa atin, lalo na dito sa San Jose, dahil takot ho sila sa manok. Ay, madami hong manok dito. At saka sila ho'y ilag sa ipot. Yan, sorry for the word, lalo pasintabi po sa mga nag-aalmusal. Sa madaling salita, we are blessed na hindi tayo inaatake niyan. Pero nangyayari po ito sa part po ng ating bansa. I think sa norte nangyayari yan, inaatake sila ng balang. At ano ho ang problema dyan sa mga balang? Yan ho kasing mga balang, pag yan ho'y dumating, grupo. Kaya ako'y naniniwala na yung unang nabanggit, yun yung madalas nating nakikita o napapanood, yung marami, swarm, kung tawagin. Kuyog daw diga? Alam niyo yung word na kuyog? Pag ikinakuyog, idigay madami yun. Alam nga naman sabihin mo, sinong sumuntok sa iyo? Kinuyog ako ng isang tambay. Paano kinuyog ng isa? Pag sinabing kuyog, grupo yon, madami. Okay? Tuloy natin. At ang problema daw pala dyan sa mga balang na yan, pag kinuyog yan, ubos talaga, wala talagang tinitira. Matindi. Ano pa yung mga ibang nabanggit? Gumagapang na balang. Ano ibig sabihin naman ng gumagapang? Yung iba kasi, yung kasi siguro na-imagine ko yung kuyog, lumilipad lang niyang ganyan tapos banat lang ng banat, tapos lilipad na uli. So kapag nakoberan mo ng bahagya, kahit pa paano may masasalba pa. Pero meron palang gumagapang na balang. Ano ibig sabihin? Yung gumagapang naman, pag may mga siwang na kaunti, na hindi napuntahan ng kumukuyog, yung gumagapang ang pupunta. Ang higpit pala na rin. Talagang walang kawala. Ano pang isa? Maninirang balang. Ano naman yung maninira? Hindi man tuong inubos, iniwan naman ng sira. Diba? Sino nakakita na nung yung mga caterpillar? Di ba yung mga caterpillar naman, tilas, higad, ano man tawag ninyo? Hindi naman inuubos lahat. Talaga lang makita mo, kutab-kutab. Hindi rin pakinabangan, sira-sira At ano pa? At nagngangat-ngat na balang. Higpit lalo na yan. Iniisip ko kung ano yung nagngangat-ngat na balang, siguro gay mga tangkay na lang ang tira. Babanatan pa na rin, ngangat-ngatin pati tangkay. Sa madaling salita, wala talagang itinitira ito. Are you there? Talagang sabi nga manakawan na daw, wag lang masunugan, ngayon may mas malala pa sa sunog, mabalang. Talagang walang katira-tira sa sunog may natitira pa abaw. Ini-imagine ko baka ito yung nagngangat-ngat na balang, ultimong abong inangat-ngat. Ultimong yung mga nag-uling na. Anyway, this is my point. The good news is, ano man ang umatake sa'yo, kayang isauli ng Diyos ang nawala. Sabi ko, kayang isauli ng Diyos ang nawala. Ako naniniwala yung ASF. Alam niyo yung ASF? African Swine Flu. Ba't ganaman niya yung African nagpunta sa Asia? Ayan ay isang klase ng spiritual na balang na talaga namang hindi lamang nangunguyog, kundi talaga namang nagapang na, nagngungat-ngot pa. Talagang ubos ang baboy Walang tira ang baboy, ubos talaga. At talaga nakakalungkot kasi may mga naririnig ako na biniling ng biik 8,000. Yung biik, 8,000. Inalagaan ng 3 buwan, tumimbang ng 100 ng kilo. Digay panluwas na 100 kilo digay ng biruan natin sa mga kasamahan. Pag 100 ng kilo na, panluwas ka na. Tapos binibili ngayon 1,000. Pinumuhunanan, biik pa lang 8,000, pinakain ng 3 buwan, nagpagod ka, tapos ngayon binibiling 1,000. Dahil wala ang pamimilian mo, pagbibili mo 1,000 o ibabaon mo. Kahigpit Nakakalungkot na pangyayari, but once again, I have a good news for everyone. Our God is the God of restoration. Pababalikin, pababawiin ka ng Diyos. Okay. Balikan natin yung verse. Sabi roon, may mga balang. Alala ko tuloy, hindi naman balang Yung caterpillar nga, yung tila. Sino ho rito yung napakarami pa rin tila sa inyo? Talaga namang lahat na nginat-ngat. Pati yung mga bagin na damo walang patawad Sabi ko nga sa inyo noong nakaraan, pati chinilas ata o utayin noong. Kahigpit ng tilas na yan. Buti na lang yung tilas na yun hindi nakakakate.
tested na namin ni Papa, nilalagay pa talaga namin sa amin, hindi mo nakakakatay. Kaya kakaiyamot laang. Dahil inubos na nga lahat ng madapuan. Naalala ko nung ako sa bukid pa nakatira. Sa bayan na po kasi kami nakatira ngayon Noong sa bukid po kami nakatira, ako mahilig maghalaman. Nagtanim ho ako dati ng okra, may talong, may pichay, basta yun mga halaman ng gayan. Hindi naman ho ako mag-i-spray at unay bibilhin pa. Padalwa, ang alam ko lang naman noon, 7, pangguyam lang yung. Hindi ho ako nag-i-spray, sa madaling salita ho, tinamaan ng mga tilas na gayon. Hindi ako kakaiyamot naman na rin Ba't gayon tilas na yun? Liit na liit ng bibig, kagaling mangain. May kilala kang gayon, yung maliit naman ng bibig, pero kagaling sa kainan. Yung aking bunso, gayon, maliit ng bibig, pero ay talaga. Maliit ang bibig, ikalaki ng katawan. Ganyan yan, tilas. Talaga namang bago umagwat busog na busog, Saka ang bilis nilang lumakay, kain silang kain minsan, nung ako'y dumalaw nga doon sa aking tanimang iyon, halaman ng iyon, nakita ko may tilas na kataba. Utay na utay naman doon sa dahon ng okra. Kaiyamot ko. Sabi ko, talaga naman. Ginawa ko kumuha kong steak, sinundot kong gayang. At nung nasa baba na, yayapakan ko na sana. Kaya lamang napagtanto ko, naawa ako sa isip ko. Ano kang gagawin? Kung yun ang pagkain. Naawa ho ako, kaya hindi ko ho nayapakan. Tanong niyo kung anong ginawa ko. Pastor, ano pong ginawa niyo? Dinampot ko siya dahil ako'y naawa. At inilagay ko sa halaman ni Mama. Naawa kasi ako. Mamamatay na siya pagka wala na siyang makakain. Lalo pag niyapakan ko, mamamatay na. Maawain na yun yung pastor. Tsaka mabait. Ayun. Hindi naman masyado nangangain ng orchids. Kaunti lang, tinitikman lang yung orchids. Yan. Alam na ni Mama ngayon kung ano nangyari. Naubos ang orchids. Nadahilan ang tilas. Nadahilan laang, hindi sadya dinidelay. Yan. Okay, tuloy. Ba't ko kinuwento yun? Wala lang. Naalala ko lang. Okay. Ano sabi nga ulit doon sa Joel 2:25? Aking isasauli sa inyo ang mga taon. Sabihin mo nga, aking isasauli sa inyo ang mga taon. Pastor, ang nanakaw ho sa akin ay pira. Ba't ang isasauli ho sa akin taon? Ayaw ko nga hong umidad ng umidad, dagdagan nyo pa. Ang nawala ho sa amin ay opportunities. Ang nawala ho sa amin ay mostly or madalas ay finances. Pero bakit taon ang isasauli ng Diyos? Yan po ang pag-usapan natin. May isa pong verse patungkol sa paghingi. Okay, sino rito ang mga may hinihingi kay Lord? The next question is, bakit mo yan hinihingi? Iba't iba na yan, magbabari na ang sagot dyan. Yung iba sasabihin dahil yun ang kailangan ko. Sabi naman ng iba dahil yun ang uso, etc. Iba't ibang dahilan. Pero ito ang pinaka punot dulo niyan. Kaya ka humihingi kasi gusto mong maging masaya. Tama? Sino nahingi ng pera? Bibigyan ko ulit kayo ng chance doon sa hindi nag-amen dahil baka mamaya may mamigay. Sino ho rito yung nahingi ng pera? Oh, yung talagang pagpira, iba talaga Bakit gusto mo ng pera? May ibibili ako. Hindi, ang bottom line niya, gusto mong sumaya. Sino nahingi ng juwa? Aba, may na-amen pa rin niya. May nakita ako, kinukurit yung katabi. Sige, subukan mong umamen. At bakit ka nahingi ng jowa? Sabi ng isa, I'm tired of being alone. Hindi. Kasi gusto mong sumaya. Ang bottom line, kaya may hinihingi ka, gusto mong sumaya. Tama? At alam ng Diyos yan. Tingnan po ninyo yung verse. In John chapter 16 verse 24, Jesus said, hanggang ngayon, wala pa kayong hinihinging anuman sa pangalan ko. Kayo'y humingi at kayo'y tatanggap. Doon lagi natin yun
Hanggang doon lang natin naririnig yun eh. Doon lang madalas na nare-retain, yun lang yung nare-retain sa atin. Wala pa kayong hinihingi sa ngalan ko, kayo'y humingi at kayo'y tatanggap. Pero alam ng Diyos kung ano talaga ang purpose. At ano yon? Upang malubos ang inyong kagalakan. Humingi raw kayo para kayo'y tumanggap at pag kayo nakatanggap, para kayo'y maging masaya. That's it. Sabihin mo nga, binibigyan ako ni Lord kasi gusto niya akong sumaya. What a generous God we have. Diba? Nakatuwa. Ano ang kinalaman o malalim na koneksyon ng kaligayahan sa pagpapala? Malaki. Okay. Ano nga uli ang ginagawa ng kaaway? Ano nga uli ang role o ano ang task duty ng kaaway according to John chapter 10 verse 10? Pumatay, magwasak, magnakaw. Magnakaw, pumatay, mangwasak. Yan lang yun eh. Okay? And usually, ano mga ninanakaw sa atin? Kadalasan naman yung mga physical na bagay. Question. Kung manakaw ng demonyo ang pera mo, aanhin niya yon? Hindi naman niya yun maiibili sa spiritual realm. Tama gakaw? Pwede ba sabihin ng isang demonyo, Satanas, meron ako 5 milyon din eh, baka naman. Ano sasabihin ni Satanas? Aanhin ko yan. Wala naman tayo paggagamitan yan eh, pantao lang yan. Are you there? At kung sakali mang may demonyong lumapit, pumunta sa tindahan ninyo at bumili, pagbibilhan mo? Hindi rin. Hindi niya talaga magagamit eh. Ano, logic lang yan. Hindi niya talaga magagamit. Meron akong gustong papuntahan dito eh. Meron akong gustong puntahan dito. Ano pa? Halimbawa, nadalhan ng ASF ang iyong baboy, nakuha, nanakaw. Let's say, nanakaw ng demonyo ang iyong mga baboy. Aanhin ng demonyo ang baboy. Maglilitsyon sila sa impyerno. Aning gayong. Are you there? Are you getting my point? Alam niyo, hindi talaga ang anumang pisikal o material na bagay na meron tayo ang target ng demonyo. Okay? Balik, dyan sa verse na yan. Basa. Hanggang ngayon wala pa kayong hinihinging anuman sa pangalan ko. Kayo'y humingi at kayo'y tatanggap. That's a material thing. Upang malubos ang inyong kagalakan. Ang dulot ng material na pagpapala sa ating kagalakan. Okay? Pag nanakaw ng demonyo ang material mong pagpapala, kasabay no'y makukuha ang iyong kagalakan. Are you there? Ibig sabihin, ang target ng demonyo sa atin, makinig kayo mga Kristiyano, hindi yung material mong bagay, kundi yung kagalakan. Sino rito yung nung nawalan ka ng pera, sumaya ka? Hoy, alam mo, na-scam ako, 45,000. Siguro kaya natatawa na lang yon dahil baka may nangyari na kung ano man sa kanya dahil sa sobrang kalungkutan. Ano? Kat yun, hindi mangyayari sa atin. Are you getting me? Yung naiisip ang mga baboy, wala ka naman narinig na ganun, alam mo Mars, naiisip ang baboy ko, talaga, 200 ang patiner, patay lahat, hallelujah, thank you Lord. Walang gayon. Laging nalulungkot tayo, tama ba? Ano, o kaya, alam mo, naghiwalay na kami ng jowa ko. O, ano ngayon, kumusta ka naman sis? I feel free. I'm so happy. Walang ganun, laging malungkot. Di ka? Bakit? Anong kaya nga? Bakit? Kasi nga, konektado yan eh. Laging ang resulta, nung binigyan ka ni Lord ng material blessing, hindi lang gusto ka ni Lord bigyan ng material blessing, gusto ka ni Lord sumaya. Ngayon, kaya nananakawan, sinisira ng kaaway ang mga bagay na yan, yung mga blessing natin, kasi gusto kanyang manakawan ng joy. Sabihin mo nga, may nagnanakaw pala ng joy. Kaya ingatan mo yung iyon joy. At mamaya pag-uusapan natin yan. Okay?
Excited ba kayo? Excited kayo? Balik tayo doon sa aking sinasabi kanina. Balik natin yung Joel 2:25. Basa. Aking isasauli sa inyo ang mga taon. Okay. Kung ang nananakaw talaga ay joy, bakit ang isasauli taon? Yan, pinag-iisip ko kayo. Masarap din naman yung nakakapag-isip-isip, para nagagamit at nang hindi naluluma, hindi kinakalawang. Kung ang nananakaw pala talaga ay joy, bakit ang isasauli ay taon? Sasabihin ako sa inyo. Ang mga panahon na nalungkot ka ay mga panahong nanakaw ng kaaway sa iyo. Yung mga panahon na malungkot ka, hindi ka masaya, ay mga panahong nanakaw ng kaaway sa iyo. So, kanina joy, now we're talking about time. Bakit taon ang ninanakaw pala talaga? Bakit panahon ang kinukuha sa iyo? Kasi po, this is the only and most precious commodity in this life na hindi mo na kayang ibalik. Kaya ang panahon talaga ang target sa iyo. Sasayangin, uubusin ang panahon mo. Facebook. Sasayangin at uubusin talaga ang panahon mo. Netflix. Ang prayer ko, wala naman nagbibiba max dito. Maayos namang tayo. Bihira naman. Kaya Facebook at Netflix na lang, ha? Hallelujah. May mga hindi makatingin sa akin. Repent. For the kingdom of God is coming. Okay. Anyway, sa mga susunod na buwan about holiness ang ating topic. Yan. Okay. You see, panahon ang target. Sino rito yung tuwan-tuwa ka na nakakilala ka na kay Lord ngayon? Lalo mga kabataan, alam nyo ba napaka-bless ninyo? Na as early as now, kayo'y nakakilala na kay Lord. May mga kilala ko, masaya naman na sila'y nakakilala na kay Lord ngayon. I'm talking with Brother Jason nung mga nakaraan. Sabi ni Brother Jason, alam niyo po, Pastor, ako po ay 25 years old na ngayon. Ay, 25 years ago. Sabi naman, nilaglag naman ako. Hindi, we're proud na, alam niyo yung edad, yan ay asset. Kasi habang tumatagal ng stay dito sa lupa, dumadami ang natututunan sa buhay, ang tawag dyan, wisdom. Diba? Okay. Ngayon, I'm talking with him. Sabi niya sa akin, siya naman di masayang nakakilala na siya kay Lord at the age of 50, pero nangihinayang siya doon sa mga panahon. Sana nakakilala na siya kay Lord earlier pa sana. Kaya alam niyo, mga kabataang nandito, at mga kabataang nasa live ngayon, kayo umattend ha. You are blessed. At wag mong hahayaan, wag mong ipananakaw pa yung mga panahon na yan. Pastor, nabanggit niyo po yung kay Brad Jason, nangihinayang po siya sa mga nagdaang taon na hindi pa siya na kay Lord. Papaano po yun? Kaya nga, isasauli ng Diyos ang mga taon na nakain. Ipapanumbalik ng Diyos. Ano yun, Pastor? Ako'y naguguluhan diyan. Ako'y sasakay sa time machine. Meron kayo diyang yung parang doon sa Dragon Ball na may kapsul na pag ibinagsak na ganyan may time machine? Babalik ako para matalo ni Trunks si Cell? Di ba? Siyempre, nanonood ako niyan. Alangan namang mga probinsyanong panurin. Batang Quiapo. Okay. Napanood ko yun before. Wala pong time machine. Okay? Paano nga po? Paano po isasauli? Isasauli sa iyo ang mga taon. Ibig sabihin, bibiyayaan ka ng Diyos na maging mas masaya ka. Nakita niyo yung connection ng time at saka ng joy? Bibiyayaan ka ng Diyos na maging mas masaya ka sa panahon mong ito at sa mga parating pa.
pababawiin ka ng galak ni Lord. Yung mga panahong nanakaw ng kaaway sa iyong nalungkot ka, ngayong nakakilala ka na kay Lord, ngayong may mas malapit ka ng relationship kay Lord, pababawiin ka ni Lord ng mas masaya pang panahon. Diba? Anong napapansin ninyo? Huwag na tayong lumayo, si Brad Jason na lang uli. Oh. Laking saya niyan ngayon. Tama ga? Tunay ga? Tunay ga? Oh. Alam niyo kung gaano kasaya? Isa siya sa part noong nagpapansit kagabi nung worship night. Oo, isa siya doon sa promotor noong. Actually, siya nagluto nung pansit, tama ba? Oo. And I heard si Sis Glenda ang sagot nung tinapay. Wow, God bless you. God bless this family. God bless this circle. Tunay, tunay. Yung nagpamamon, di ko na natanong, sino nagpamamon? Ayaw na daw banggitin. Sina Brother Ray. Siya. May pakindi pa yan. Kita ko kagabi parang galing doon sa pinanggalingan gayon ikot nung natapos may naikot may dalang kindi talaga namang yun ang handa praise God. Sabihin nyo ngayon sa akin kung hindi mas masaya ngayon si Brad Jason. Laking saya niyan ngayon. Sobrang saya. May mga minessage daw siya. Hindi ko na babanggitin. May mga minessage siya. At talaga namang siya'y nakipag-reconcile, in-encourage niya, at sa dulo ay may mga I love you pa. Alam niyo daw ang sabi noong mga minessage, ano ba nangyayari sa iyo? Ay sa atin, usually, yung mga tatay, yung mga lalaki, macho yan. Anong I love you? Bihira yung I love you. Macho tayo. Walang I love you. Pakita ko na lang sa gawa. Hindi ko sasabihin. But look at him. Bakit? Bakit gayon? Ba't nagagawa niya ngayon yun? Kasi mas masaya siya ngayon compare dati. Okay? At ako po'y naniniwala na isa si Brad Jason sa produkto ng Diyos at pinararanas ng Diyos nang isinasauli niya ang mga taon na kinain ng kaaway. Sino rito ang gusto ring maranasan yan? Isasauli sa iyo ng Diyos. At ang nakakatuwa po, pag sinabing ibabalik ng Diyos, hindi kagaya ng dati lang. Laging mas higit, laging mas madami pa. 'Di ba? Reviewin niyo ang Bible, laging pag si Lord nagbalik, mas marami, 100-folds. Laging mas madami, siksik, liglig at nag-uumapaw. Laging mas marami, kasama pa ang mga kung ano-ano man. Salinlahi from generation to generation, damay-damay na lahat na pagpala. Sa madaling salita, pag si Lord ang nagbalik, laging mas madami. Okay? Kaya ano man ang ninakaw ng kaaway sa iyo, kapatid, the Lord can restore at higit pa sa nawala sa iyo. Higit pa sa nawala sa iyo ang kayang ibalik ng Diyos. Sinong excited doon? Pag-usapan natin ngayon. Yan, sabi ko sa inyo, intro lang ito How to experience God's restoration according to the book of Joel, chapter 2. Diba? Yun na yung promise nandoon. So doon na rin tayo kukuha ng steps. How? Paano natin mararanasan ang restoration na ito? Kailangan mayroong mga bagay tayong dapat maunawaan. Number 1, manumbalik sa Diyos. Everybody say, manumbalik sa Diyos. Alam niyo kung bakit nananakawan? Walang pag-iingat. Bakit walang pag-iingat? Kasi iba ang kasama. At ano ang sabi ng Lord? Manumbalik kayo sa akin at manunumbalik ako sa inyo. In Joel chapter 2 verse 12, gayon may ngayon, sabi ng Panginoon, manumbalik kayo sa akin ng inyong buong puso na may pag-aayuno at may pagtangis at pagdadalamhati. Sabihin mo nga, manumbalik. Ito po ang isang nakita ko. Hindi basta nabalik kay Lord. Yung iba kasi, bumalik na raw kay Lord. Pero hindi naman talagang lahat ng bumalik sa church ay bumalik na kay Lord. Okay? Meron akong sasabihin sa inyo Do not equate attending the service with a healthy relationship with the Lord. Hindi porket nag-church
ay may maayos na talagang relasyon sa Diyos. Okay? Kaya make sure na kaya ka nag-church kasi this is part of doing the best that you can para magkaroon ka ng maayos na relationship kay Lord. Mamaya, mas maunawaan niyo ito. Sabi ni Lord, manumbalik kayo sa akin. Actually, itong mga verses na binabasa ko sa inyo, yung mga naunang verse, bago yung promise na ibabalik ni Lord ang mga nawala. Ano nga ulit sabi dyan? Manumbalik kayo sa akin ng inyong buong puso. Everybody say, buong puso. Oh, 'di ba? Hindi buong nguso. Marami kasi gayon. Bumalik kay Lord buong nguso. Puro imik. Puro sabi, maglilingkod ako kay Lord, ako'y loyal kay Lord, ako'y sold out kay Lord. Nasaan ka? Puro bunganga, walang gawa. Okay? So make sure na kapag nanumbalik ka sa Diyos, at kagaya ng sabi niya sa kanyang salita, buong puso. Everybody say, buong puso. At kapag sinabing buo, it involves everything. Okay? Hindi pwedeng nanunumbalik ka kay Lord, pero yung iyong mga habits ay hindi rin nanunumbalik kay Lord. Ano yung example? Nanunumbalik ako kay Lord, pero panay pa rin naman ang pagbumura. Di ba? Para pa rin lagaan ng kung ano yung iyong bibig. Manumbalik ka kay Lord ng buo. It includes your habits. Meron pa akong narinig. Napakabait sa church. Sabi nga, Barney sa church, Barney. Tapos pagdating sa bahay ay T-Rex. Kabait sa life group members, kabait sa mga kasama sa church, sa kapatid sa bahay ay pagkakatapang-tapang. Laging nagbe-bless kay pastor, pero hindi nagbe-bless sa inay at sa tatay. Closing prayer na tayo. Are you there? Ka-generous sa kapatiran, pagkakadamot sa kamag-anak. Kaya kapatid, pag sinabing manunumbalik kay Lord, buong puso, buo. It includes your habits. It includes everything na may kinalaman sa buhay mo. Maniwala ka sa akin, hindi mo pwedeng ilayo eh. It also includes your wallet. Are you there? Hindi po pwedeng kakanta kayo kay Lord, Lord, I give you my heart, I give you my soul, but not my wallet. Pastor, ba't ka laging pupunta doon? Kasi nga, pag sinabing lahat, wala talagang tira, wala talagang i-exempt. Niga, ano pa? Yung mga alam naman nating gawaing hindi na dapat ginagawa. Nanumbalik tayo kay Lord, na dapat ay hindi na natin din ginagawa pa yung mga dating. Baka naman pag nadaan ka sa kanto at may nag-aalok sa iyo ng maliwanag na baso, ayaw ko hong mapahiya. Sige, lagi naman ganyan, ayaw daw mapahiya o ayaw may maipahiya. Nakikisama. Lagi natin napapag-usapan yan. Pwedeng makisama, wag lang makisama. Sa amin tinatawag pa rin ako. Ang tawag pa ngayon, pastor, pastor, tagay mo na. Tinawag pa akong pastor, patatagayin pa. Minsan nga may nagtanong sa akin, di kayo naman umiinom din pag misa ninyo? Ano naman pinagkaiba nito? Sabi ko, grape juice yun ha? Hindi kami nagbabarik doon. Baka akala ninyo pagka-communion na tigigisang shot din ng mga membro. Grape juice yun. Minsan matamis, minsan maasim, minsan matabang. Depende sa timpla. Depende sa timpla. Okay? Huwag nyo sisisihin yung taga-timpla kung tinutulungan nyo ay siya na nga ang taga-timpla ng Diyos. Siya pa ang taga-bili ng mga merienda ng mga bata doon sa nag-i-schooling doon. Pag may iba pang kailangan, siya pa rin ang patatakbuhin. Hindi Kaya minsan yung Diyos,
tinitimpla na, may iniutos pa yung iba, hindi na nahalo ng ayos, kaya matabaang. Yun ang explanation noon. Tulungan natin, yung mga maluluwag naman paglinggo, tulungan ninyo yung nagtitimpla doon. Diga? Wag namang next Sunday, punong-puno doon, lahat kayo nasa timplahan. Yan tayo eh. Yan tayo eh. Nung may nag-announce, yung gusto pong mag-join ng worship team, lahat sa worship team. Yan tayo eh. Balance din naman. Let's find our balance. Okay, tuloy. Ano pa? Nang may pag-aayuno or fasting. When was the last time na tayo nag-fasting? O laging pas-eating? Di ba? Ano ba ibig sabihin nito? Ang tunay na nanunumbalik kay Lord, ano ba pag sinabing fasting? Ang ibig sabihin kasi ng fasting, hindi ka kumakain ng kung ano man. Dahil you're fasting, sa madaling salita, denying yourself yun eh. Ang fasting ay dinideny mo ang iyong flesh. So, ang isa pang aral na makukuha mo rin ay ano? Pag nanunumbalik tayo kay Lord, you're denying your flesh. Yung mga tipong noong hindi ka panabalik kay Lord, ay talagang ikaw ay adik sa Facebook, deny your flesh. I-lessen mo na yan. Pastor, paano ko po malalaman kung sobra po, kung ako po'y addict na sa social media? May mga yung mga modern phones ngayon, makikita mo kung gaano kahaba ang ginugugol mo per app. Sige nga, mamaya, doon sa live grouping ninyo, i-check nyo nga yun. Di ba? Makikita nyo doon kung anong app yung pinakamahabang time na nagagamit natin. At madalas nakikita ko, ang pinakamatangkad, kasi yun ay ganyan ay graph eh. Pinakamatangkad ay Facebook. Ang sumunod ay Insta. Sumunod ay YouTube. Laging sunod-sunod yun. Oo. Yung Bible app, hindi nabubuksan. Inan-install pa dahil nga hindi na daw magkasya. May gusto pang i-install. Pag sa babae. Yun. Deny your flesh. Yun ang ibig sabihin. Kailangan wala ka ng mga kinakaadikan. Kung meron pa man, ay siya. Deny it na, deny. Ano pa? Hindi naman laging ang addict sa mga bisyo eh. Sabi nga sa inyo, social media. Netflix. Addict sa Netflix. Nanood ng sine. Habang-haba ng screen time, hindi nalabas ng kwarto hanggat hindi gutom na gutom. Hanggat hindi ihing-ihi. Tapos paglalabas pa siya ng dragon, wala nang gawa sa bahay. Tapang na tapang pa. Bawasan na yan. Again, mga kapatid, huwag nating ipanakaw ang ating panahon. Hindi natin alam, hindi tayo aware na nanakawan na pala tayo. Pastor, gasino ka naman yung 2 oras. Hindi mo alam kung anong pwedeng gawin at iparanas ng Diyos sa iyo sa loob ng 2 oras. What if, sa halip na manood ka ng movie ng 2 oras na iyon, ikaw ay lumabas, may nakakita sa iyo, ang sabi, pumarini ka, bakit? May nangangampan niya, namimigay 1,000 isa. A-attend laang daw ng pa-seminar. Hindi naman ako butante eh. Minor pa ako. Bas pamparami laang daw. 1,000 na agad. Sayang Hindi mo alam kung anong kayang gawin ng Diyos para pagpalaing ka. Diba? O yung mga tipong, hindi na ako hindi na ako mag-Facebook. Tapos ikaw nagpahangin lang muna sa terrace. Matagal na yung panahong hindi ka nahahanginan lagi ka nasa kwarto. At may nakakita sa iyo at sabi, wala ka kang ginagawa. Wala. Sumama ka sa akin. Bakit? May naglalabas ng baboy doon. At dahil nga nang nagkaisip daw, ikaw masilan, hindi naman. Siya umusong at 500 daw magbubuhat. Sige. Alam niyo yun, ang daming opportunities eh. Nasasayang. Dito lang naman kasi sa atin, laging pang maghapunan ng trabaho. Alam niyo po ba sa ibang bansa, per hour ang bayaran? At kung yun lamang ay nare-realize natin, per hour, pwede kang magkapera, per hour, pwede kang mabless, hindi ka na magsasayang ng oras. Sayang. Are you there? Ano pa?
at may pagtangis. Yan. Kailangan pala, pag bumabalik tayo kay Lord, hindi po pwedeng mas mataas pa tayo kay Lord. Yung iba kasi ata, pag nabalik kay Lord, o yan na Lord, sabi mo, bumalik sa iyo, di ba balik na sa iyo, yan na, ano pa ga? Di ba? Hindi naman natin ginagawa kay Lord yon, pero madalas, guilty tayo sa kapwa-tao. Hoy, wag mong gawin niya, yan hindi niya ginawa, yan na, ano gusto mo pa? Katapang ga. Hindi uubra kay Lord. Kung babalik tayo kay Lord, make sure na maliwanag sa atin kung sino ang Lord at sino ang nagpapakumbabang nabalik. Kaya kapag manunumbalik sa Diyos, may pagtangis. At ano pa? Pagdadalamhati. Ano ibig sabihin ng iiyak na lang ako lagi? Hindi. Ang ibig sabihin po nito, ang aral na makukuha natin dito mga kapatid, ang panunumbalik kay Lord, dapat you feel sorry sa mga nagawa mo na nagpalayo sa iyo sa Kanya. Dapat makakitaan ka naman ng repentant heart. Kailangan naman maipakita natin kay Lord na ikaw ay nagsisisi. Hindi yung, sabi bumalik dahil may blessing daw, may ibabalik na blessing, di ako ibabalik. Huwag gayon, alam naman ni Lord yun, we cannot mock God. Hindi natin kayang lukuhin ng Diyos. Ang tunay na nanunumbalik sa Diyos, you feel sorry for what you did. For the things that made you mapalayo sa Kanya. Are you there? Everybody say, manumbalik sa Diyos. So that's the first step for you to experience God's restoration. Manumbalik sa Diyos. Ano pa? Itama mo ang priorities mo. Part po ito ng panunumbalik kay Lord. Itama ang priorities. Okay? Isa sa nakakapagbigay ng opportunity sa kaaway na tayo'y manakawan ay dahil mali ang priority sa buhay. Diba? Ano sabi ng Bible? Do not awaken love when it's not yet time. Huwag pukawin, huwag gisingin ng pag-ibig kung hindi pa panahon. At ang dami ko nang narinig ng mga testimonies nung mga napaaga masyado. At anong sabi nila? Pagkakahirap ng kanilang naranasan. Sobrang hirap ng mga panahong iyon. Galing na lamang mga na-born again, galing na lamang nagkaroon ng relationship kay Lord, and the Lord restore the years, the times that the locusts have eaten. Pero kung babalikan daw nila, pag napapagkwentuhan, ay talagang angal ay. Sa hirap ng pinagdaanan. Bakit? Mali ang naging priorities before. Sinabi ng wag mo nang gisingin ng pag-ibig kung di pa panahon, ginising na agad. Tingnan mo nga yung katabi mo, gisingin mo kung tulog na. Baka tulog na eh. At sasagot niya sa iyo, hindi pa panahon. Okay. Check your priorities. Part po yun ng panunumbalik kay Lord. Ano pa? Kaya nananakawan, kaya na may mga pangyayaring gayon sa buhay ay dahil iba ang inuuna. Samantalang ang promise ng Diyos, unahin mong pagsumikapan mong unahin, pagmalasakitan mo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran at idadagdag niya ang iyong mga pangangailangan. So kung may nadadagdag sa mga umuuna kay Lord, sa tingin nyo anong nangyayari sa hindi umuuna kay Lord at sa pinagagawa ni Lord? Nakukunan, nababawasan. That's it. Diba? Tagal na nating naririnig yon. Unahin mo si Lord, idadagdag ang iyong mga pangangailangan. Pero pag di mo nga inuna si Lord, anong mangyayari? Baka mabawasan, nananakawan. Are you there? Kasi ganito pag hindi inuuna si Lord, may ibang inuuna na iniisip nila na yun ang paraan para mapadagdag sa kanila mga kakulangan at pangangailangan na nakikita nila sa buhay nila. Iging-igi sa pagtatrabaho, kayod talagang kabayaw. Talaga naman todo-todo. Kumita din naman. Samantalang yung isa, inuna si Lord, walang tuong ginagawa, walang masyadong effort para magka-income, dahil inuuna ang pinagagawa ni Lord, si Lord ang nagbe-bless sa kanya. Ang tanong, mahabang panahon yung kabila, para magkapera ng gayon, yung isang maikling panahon lamang ang ginugol, sinong nakuhanan ng panahon? Yung nag-months effort, yung hindi inuna si Lord. Are you there? Kaya itama ang priorities. Sabihin nga nating lahat sa biyaya ng Diyos. Ako'y nanunumbalik sa Kanya.
At kasama na noon ang pag-una ko sa Kanya at pagtama ng priorities. Amen. Palakpakan nga natin si Lord. Ano pa? Di ba ano nga sabi? Panahon ng nananakaw, panahon ng ipapanumbalik. Alam niyo po, marami ang regrets sa buhay ay ito. Ang regrets nila ay yung mga panahon na hindi nila nagugol sa kanilang mga mahal sa buhay. Tama ba? Ako po personally, isa sa mga regrets ko ay yung may mga times na nung ako po ay sa Mandaluyong pa-assigned. Siyempre sa labas, hindi sa loob. Yung mga times na ang aking pong anak na panganay, si Queen, ay naririto sa Batangas. At ako po ay nasa Mandaluyong. Kahirap po ng schedule namin noon, ang hirap ng setup namin noon. Ako po ay most of the time ay nasa Mandaluyong, kasi nga po ako doon nagpapastor. Tapos ang wife ko po, si Pastora, ay sa Manila nagwo-work. Basta sa madaling salita ay, bihirang-bihira ko kaming magkakasamang mag-anak. Most of the time kami magkakabukod. At ako umiiyak na kay Lord. Sabi ko, Lord, ako pagod na sa setup na garin eh. Hindi ko alam kung paano. Pero alam ko, Lord, kaya mong iayos ito. Mahabang panahon na hindi talagang lagi ko kasama yung aking mag-inang yan. Actually, kami mag-anak. Magkakabukod. Nasaan po si Queen? Akin na mama. Si mama nag-aalaga. At yun yung mga panahon na nanakaw sa akin. Anong gagawin ko? Hindi ko na maibalik yun eh. Kaya alam niyo, hindi porket mukhang okay okay na nga eh. Alam niyo yon? Maraming akala mo ayos naman eh. Katuwa, si pastor, may ayos siya, may pinagpapastoran church sa Mandaluyong pa, sa Manila, etc. Si pastora, may work siya sa Manila, ayos siya, maganda income no. Tapos may baby na sila, masaya na sila. Who told you? We're not that happy that time. Kakalungkot kaya. Kaya naalala ko lalo nung may yung alam niyo yung nabalik sa Facebook, ano ngayon, yung memory. Oo. May post pala ako doon na picture ng mag-ina ko na nakalagay ay may mamimiss na naman ako. Kasi paluwas na uli ako. Sabi ko, may mga drama pala akong ganito dati. Thank God, tinatawanan ko na lang ngayon, natadramahan na lang ako ngayon. Pero noon, I mean it. At alam ko, marami sa inyo ganyan. And the good thing is, ang Diyos, ibabalik ang mga panahong nawala. Alam niyo po, nakakatuwa, pinabawi naman kami ngayon ni Lord kay Elise. Siyempre, nakakabawi na kami kay Queen, nakakabawi din naman kami kay Queen, pero nakabawi kami ng yung kami talaga ang mag-aalam kay Elise. Kaya yun, 4 na taon na, baby pa. 4 na taon na, nadidi pa. Sumubra naman. Pero I thank God, nakabawi. I heard a story na hindi daw siya nakaranas mag-alaga ng kanyang mga anak. At wala na, hindi na maiibalik. Pero pinabawi naman daw siya ngayon ni Lord sa apo. Siya daw ngayon ang nag-aalaga ng apo. Tuwan-tuwa. Ano? Praise God. Pababawiin kayo ni Lord. Kaya yan ni Lord. Ipapanumbalik ng Diyos sa mga panahong nawala. Sasaya ka uli. Nung mga panahong nalungkot ka, ngayon pasasayahin ka ni Lord ng higit pa. Higit pa sa sanay na naging masaya ka nung mga panahong yon. Kasama nun ng blessing, syempre. Kahirap naman sumayang walang blessing. Diba? Sasaya ka naman kahit walang blessing dahil ang kagalakan may galing sa Diyos. Pero malubos ang kagalakan eh. Yun ang kalooban ng Diyos eh. Kaya may kasamang blessing yan. Okay. Anong lesson doon? Anong point ko doon? Ba't ko yun kinukwento sa inyo? If you have the opportunity para maging generous sa time, do it. Do it. Mga magulang, nakagaya ko, kagaya na sinasabi ko kanina, hindi habang buhay na yung iyong anak ay bata. Mabilis yan lumaki. Para yung hinihipan. Tunay. Kaya kung mapapasan mo pa, pasanin mo na.
Si Elise, napapasaan ko pa. Kaya pag nagpapabebe, ay talagang angal sabay nagpapalagay na lang ako na ipikasi sa likod pagkatapos. Bakit? Tanungin nyo si Sis Presi kung may napapasaan pa yung anak. Papasaan niya pa si Reggie? Si Raven? Inabot ko pa ho si Raven na cute-cute na maliit Ngayon may cute pa rin, pero syempre cute na binata na. Kabilis lumaki, no? Parang, lalo na si BJ nung pagbunso namin dito, si BJ noon. Nagpandemya lamang pagbalik ay, matangkad pa sa naman ang tangkad. Mabilis silang lumaki. Kaya cherish the moment. Cherish the moment. Huwag kang laging magreklamong makalat sa inyo. Dadating ang time, gusto mong may nagkakalat, mamimiss mo yan. Okay. Sa mga anak naman, mga anak, hindi habang buhay na buhay ang inyong magulang. Hindi habang buhay na sila'y malakas. Kaya habang kaya pa, itreat mo na. Igala mo, ilabas mo na. Kung kailan nga mong lamigin na, saka mo gustong isama sa mall. Dadating yan, lamigin na. Mamaya tayo sa SM, wala ka lamig doon. Dadating talaga yung time na yun. Yung ngayon, gustong pumasyal. Lagi sasabihin mo, hindi yan na, kayo may matatanda na. Pang mga bata na lang, pag may edad na, hindi yan na lang sa bahay at naggagantsilyaw. Tapos kung kailan tara tayo gagala, alay masakit na ari. Diba? Habang nakakakain pa, pakainin mo na. Hindi yung, pag binili mo ng pizza, ayoko, matigas na iya. Matigas iya. Ano ka naman tinigas na re? Paano naman yung ngipin na may nasa magkabilang dulo na lang? Gilagit na lang ang panggiling? Nakakatawa pero hindi tunay. Bibigyan mo ng flowers habang na-appreciate pa. Hindi yung bibigyan mo ng flowers pagkatalikod mo may nakuha na. Alam niyo ibig sabihin? Bibigyan mo ng mga kakanin kung kailan guyam na lang ang nakikinabang. O kaya yung mga nangongolekta ng kandila. Nariyan pa kayo? Habang nakakakain pa ng prutas. Kundi hindi yung kung kailan walang panlasa at nakakumpain sa kamo dadala ng prutas. Ang natabala ay bantay. Sa tunay. Please, ang prayer ko, as we laugh, may nare-realize tayo. Hindi habang buhay kasama mo mga magulang mo. I-treat mo na. Bigay mo na ang gusto. Kaligalig ho, yaman mo na. Yun ang gusto Laging kukontrahin pa. Sa makontra mo ga, na walang ligalig. Hindi, maligalig pa rin na. O yain na. Bigyan na. Tunay na, life is so short. Are there? Bigay ang panahon para wala kang pagsisihan. Pastor, wala na ho ang aking magulang. Baka may buhay ka pantiya. Baka may buhay ka pantiyo. Sulong. Makakabawi ka pa. Naalala ko po sa Bible, diga po si David ay alagang gustong patayin lagi ni Haring Saul. Alam niyo po ba kung sinong isang nagtatanggol na matindi kay David? Si Jonathan. At sino si Jonathan? Anak ni Saul. Laki ng utang na loob ni David. May mga pagkakataong mahuhuli na si David, ni na Saul, pero ilalaglag ni Jonathan ang tatay niya kay David at sasabihin, paparya na mga tatay, umalis ka na riya. At nung si David na po ang hari, hindi siya nakabawi sa kanyang kaibigan si Jonathan dahil namatay po si Jonathan sa labanan. Nalulungkot si David, paano daw siya makakabawi? Kaya nung siya na ang hari, ito ang naging paraan niya. Pinagtanong niya sa mga namumuno ng bayan, meron pa baga natirang kamag-anak si Jonathan? Meron pa ho, yung kanyang anak, ang pangalan ay Mephibosheth. Yan. Kaya alam niyo, ang saya-saya, ang sarap magbasa ng Bible, magaganda stories doon.
Si Mephibosheth po ay anak ni Jonathan. At nung nalaman po ni David, sabi niya, ay siya, ipatawag ninyo. Nung nasa kaharian na, sabi ni David, Mephibosheth, gusto kong makabawi sa iyong ama. At sa iyo ako babawi. Kaya lahat ng lupain ng iyong lolong si Saul, ibabalik ko sa iyo. Wow! At lagi kitang kasabay sa aking hapag. Lagi daw kasabay kakain si Mephibosheth sa king's table. Wow! Daig pa nun ng mga buffet 101 na yan. King's table ka naman. Ang punto ko lamang, hindi na makakabawi si David kay Jonathan dahil wala na, pero nakabawi siya doon sa anak. Mga kapatid, maaaring nalulungkot ka, hindi ka na makakabawi sa kung sino yung gusto mo sanang mabawian. May mga kamag-anak pa yan. Pwede na rin yun. May good example tayo sa Bible, makakabawi ka. Pababawiin ka ni Lord. Itutuloy natin next Sunday. Yung meron pang 2 and 3 ay number 1 pa lamang iyon. Pero meron na po ba tayong natutunan ngayong araw na ito? Amen. Praise God. May I invite everyone to stand up? Sino po ang naniniwala na ang Diyos na iyong pinaglilingkuran is the God of restoration? Amen. Ngayon, dito po tayo magtatapos. Ano yung hinihiling mo kay Lord na i-restore niya sa'yo? Marami kang na-realize today, I believe. It could be time, it could be the joy, it could be resources, finances, I don't know, opportunities, privileges, I don't know. But one thing is sure, what the locusts have eaten in your life, the Lord can restore. Baka may mga na-scam dito. The locusts have eaten your money, but the Lord can restore. Baka meron dito, biktima ng ASF, tagal mong pinagpagura ng babuyan ninyo, tapos namatay lang na ganon. What the locusts have eaten in your business, the Lord can restore. Baka meron dito, the enemy destroyed your relationship or relationships. Again, let me declare to you what God promised in His Word. What the locusts have eaten, what the enemy have destroyed, the Lord will and can restore. Amen. Habang nakapikit po tayong lahat, kausapin mo ang Diyos. Sabihin mo sa Kanya kung ano ang nanakaw ng kaaway sa iyo. Come on. Nanakawan ka ng joy dahil sa mga nakakalungkot na nangyari. Nanakawan ka ng peace kasi may mga gumawa sa iyo ng masama at hanggang ngayon, biktima ka pa rin nila dahil wala ka pa rin kapayapaan, natatakot ka pa rin. Ano man ang nanakaw ng kaaway sa iyo, come on, tell it to God. Tell it to God. Hindi aksidenteng andito ka ngayon, hindi aksidenteng yun, ito ang topic natin. Gusto ng Diyos na paranasin ka ng umaagos na pagpapala. At hindi lamang pinansyal na pagpapala, ang pagpapalang paaagusin ng Diyos sa iyo ngayon. Ano man ang ninakaw ng kaaway sa iyo, gustong ibalik ng Diyos ng higit pa sa nawala. For what the locusts have eaten, says the Lord, He will restore. He will restore. Come on. Sabihin mo kay Lord ngayon, ano ang nanakaw ng kaaway sa iyo so that God can restore it in your life. Come on. Pastor, alam naman na ni Lord. Alam na talaga ni Lord yan. Pero parte po ng pagpapakita mo ng pananampalataya sa Kanya, parte po ng pagpapakita mong naniniwala kang ibabalik ngayon ng Diyos sa iyo ay yung pagsasabi sa Kanya kung ano yung nawala, kung ano yung gusto mong ipanumbalik niya. Come on. It could be finances, it could be health, it could be strength, it could be time, it could be joy, it could be opportunities, trabaho, negosyo, anuman ang ninakaw ng kaaway sa iyo, the Lord will restore. The Lord will restore.
locusts have eaten in your life. You will supply, you will supply, you will supply. You are my Lord forever. My God, my El Shaddai. You're my Lord forever. You're my Lord forever. You will supply, you will supply, you will supply. My God, my El Shaddai. You're my Lord forever. You will supply, you will supply, you will supply. El Shaddai. Ano man ang nanakaw ng kaaway sa iyo, ipapanumbalik ng Diyos. I-restore ng Diyos. At ano nga sabi ko sa inyo kanina? Pag ang Diyos nagbalik, kagaya ba nung nawala? Pag ang Diyos nagbalik, kagaya ba nung nawala? Kagaya ba nung nanakaw? Hindi. Pag ang Diyos nagbalik, more than enough. Ano sabi ko? Pag ang Diyos nagbalik, higit sa nawala. Pag ang Diyos nagbalik, higit sa nawala. Higit sa nawala. Higit sa nananakaw. At sino nagsasabi rito na ang tatanggapin niyang ibabalik ni Lord sa kanya ay higit sa nawala? Amen. Come on, declare. More than enough. Overflow. Overflow. More than enough. Come on, declare if you believe. More than enough. More than enough. Overflow. 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 More than enough. Come on, declare. More than enough. The Lord will restore. More than enough. Overflow. Overflow. More than enough. We will receive more than enough. More than enough. Overflow. You're my Lord. Come on, let's worship the Lord. My God, El Shaddai. You're my Lord forever. You will supply. You will supply. For the last time, come on. You're my Lord forever. My God, my El Shaddai. You're my Lord forever. You will supply. 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 El Shaddai. Oh, we worship you, Lord. We give you glory. Let me pray for you, church. Father, the God na siyang nagre-restore ng lahat ng ninakaw ng kaaway. You said in your word, what the locusts have eaten, you will restore. Ano mang ninakaw ng kaaway sa amin, ipapanumbalik mo. At salamat kasi naniniwala po kaming pag ikaw ang nagbalik, more than enough, overflowing. Lord, I pray and declare in Jesus' name na ang lahat ng anak po ninyong nakarinig ng message na ito will experience your restoration. I am declaring restoration sa finances in Jesus' name. I am declaring restoration ng strength.
I am declaring restoration ng peace. I am declaring restoration ng joy. I am declaring restoration ng opportunities. I am declaring restoration sa trabaho, sa business. I am declaring restoration ng relationships. Ano man ang ninakaw, sinira ng kaaway, Lord, I am declaring your restoration power ang siyang magmamanifest sa buhay ng bawat isa in Jesus' name. Thank you so much, Lord, dahil ibabalik mo, pababawiin mo kami. Thank you, Lord God. To you alone, all the honor and adoration and thanksgiving. This is our prayer in Jesus' name. And everybody say, Amen. Praise God. Sige po, makakaupo na po tayo. God bless you.